Sorry. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Ano po? Bago po lahat, atin po munang i-welcome yung ating mga kasama ngayon. Ngayon lang din po natin kasama. Ano po? Si JP. Si JP. Ayan. Si JP, yan po ay kaibigan ni na Anthony. Ano? Tama? Kasama sa trabaho ni Anthony. JP, welcome ka sa Jesus First Christian Ministries. Ganun din kila Christian at saka si Stephen. Stephen. Ano ba tamang pronunciation? Ayan. Ayan, si Stephen at saka si Christian. Yan po ay invited naman ni Brother Arnel. Ayan, mga youth Ayan, mga kabataan yan para dumami pa kayo lalo. Welcome kayo, Christian, tsaka Stephen, o Esteban. Joke lang. Nawa, magpatuloy kayo, na dumalo sa pagtitipon, na katulad nito. At ganun din po, kila Sister Mary. Mary ba? Ayan, si Mary at saka si Anape. Ayan. Welcome kayo, Sister Mary, at saka Sister Ann. Sila Sister Mary at saka Sister Ann, dyan po yan sila nagtatrabaho sa parlor. Yung bagong bukas po dyan na parlor. Ayan. Kaya kung gusto nyo po na magpaganda, punta lang po kayo dyan. Ha? Oo. Ayan po, ipinopromote ko na. Meron akong porsyento dyan. Hindi, joke lang. Praise the Lord, kahit na kayo busy siguro, ay naglaan kayo ng oras para maka-fellowship namin kayo. Welcome Sister Mary at Sister Anna. Sana yung mga kasama dyan, pwede nyo rin pong i-invite. Mga taga Davao po yan sila. Maayong buntag, Sister Ann at Sister Mary. Dalay ko ng Diyos sa inyong kinabuhi. Panalanginan mo sa Ginoo. Sa inyong pagdalo sana sa bulahaton o bulahaton. Ha? Bulahaton yan. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. At kayo pong lahat ay welcome sa pamilya ng Jesus First Christian Ministries. Tandaan po natin ang Christian po, katulad po nito ng Jesus First Christian Ministry, ay hindi po, relihiyon yan, Hindi po relihiyon yung tinataas dyan, Hindi po yan, parang isang grupo na kung saan yung pangalan nila, yung pinangangalandakan. Na pagka hindi ka raw pumasok doon sa pangalan ng kanilang relihiyon, hindi ka maliligtas. Tandaan natin na ang Panginoong Hesus po, ang Panginoong Hesus ang namatay sa krus para sa lahat ng kasalanan ng tao. Kaya kinakailangan po yung taong makasalanan ay magbalik loob sa ating Panginoong Hesus sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Nagiging karapat-dapat lang po tayo sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kapag tayo po ay nanampalataya, nagbalik loob sa Kanya at sumusunod na tayo sa Kanya. Kasi hindi po natatapos sa pananampalataya yung kaligtasan. Kinakailangan po atin pong tinutunton yung layunin ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Dahil ang layunin niya sa atin, habang tayo po ay naandito sa lupa, o nabubuhay tayo, ay makapagbigay tayo ng kaluguran sa Kanya. At paano natin magagawa yon, mga kapatid? Anong gagawin natin?
Sumunod po tayo. Sumunod po tayo, mga kapatid. So sa araw na ito, ano po, ay dadako na po tayo sa atin pong patuloy na pagsamba sa ating Diyos, at ito'y sa pamamagitan ng ating pag-aaral naman at pakikinig ng mga salita ng Diyos. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ito pong paksa natin ngayon, ang buhay na walang hanggan. Ayan. Di ba? Pagka buhay na walang hanggan, yung atin pong naririnig, di ba? Yung iba, parang hindi naniniwala rito. Kasi yung iba, akala nila pagka namatay yung tao, wala na, hindi na nag-e-exist yung tao. Yung iba naman, akala nila lahat ng tao mapupunta sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang akala ng iba, pag namatay yung tao, mapupunta na sa langit. Yung iba, ganun po yung pananaw. Kaya naman, di ba, pagka namatay yung tao, lalagyan ng tinatawag na rest in peace. O kaya yung sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Di ba? Di ba, ganun po yung pagkaunawa po ng iba. Samantalang, ang linaw naman po sa itinuturo ng salita ng Diyos na totoong lahat ng tao ay mapupunta sa walang hanggan. Lahat ng tao mapupunta sa walang hanggan pag namatay. Pero, hindi lahat ng tao ay napupunta sa walang hanggan sa piling ng Diyos. Dahil bakit po yung mayaman nung mamatay napunta sa Hades? Di ba? Pagka tinalakay po natin yung pong mga pangyayari at mga kasaysayan ng tao. Pag nagbasa tayo ng Biblia, yung mayaman nung mamatay napunta siya sa impyerno, yung pulubi nung mamatay napunta siya sa piling ni Abraham. So magkaibang walang hanggan, yung kanila pong pinuntahan. Kaya nga po kinakailangan tayo po bilang mga nanampalataya na sa Panginoon. At alam naman natin, ang sabi ng salita ng Diyos, di ba, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Yun po yung pangako. Pero mga kapatid, tandaan natin, tayo po'y naandito pa sa lupa. At sa lupa, marami pong dito. Maraming? May kapighatian. Ano pa? Pagsubok. Ano pa? Paghihirap. Parang pare-parehas. Tukso. Tukso. Naandito pa yung yung mga masasamang espiritu. Natawa itong mga ito. Nabanggit lang yung espiritu Ibig ko sabihin, dito sa lupa, naandito pa yung mga masasamang espiritu. Tapos, yung mga spirit being din, ay naandun sa ikalawang langit. Kasi po, merong 3 langit di ba? Yung unang langit, ito po, yung nakikita natin, na nililiparan ng mga ibon, ng mga eroplano. Susunod na langit, di ba, yung naandyan yung mga iba't ibang planeta. Tapos yung 3 langit, yun po yung tahanan ng Diyos. Akala nung iba, pag sinabing langit, yun lang langit na yan. Hindi po. Kaya nga po mga kapatid, alam niyo po, ang dyablo, alam niyo kung saan nakatira? Sa ikalawang langit. At saka yung iba pong mga kampon niya. At alam niyo po, yung mga naandito, yung mga demonyo, na kung saan umaalipin sa mga tao. Pumapasok po dun sa mga tao at winawasak yung buhay ng tao, sinisira. Kaya nung panahon ng Panginoong Yesus, naandito siya, di ba, pinapalayas niya. Pinapalayas ng mga alagad. Tapos sabi ng Panginoon sa mga alagad, binigyan ko yun ng karapatang
yurakan ang kapangyarihan ng kaaway. Ano? Tapakan yung mga ahas, mga alakdan, ano? At palayasin sa pangalan ng Panginoon. So, ibig sabihin, meron talagang mga tao, na, nadidemonyo. Mga kapatid. Kaya kinakailangan po tayo, tingnan natin yung sarili natin kung tayo sa Diyos ba talaga, sumusunod ba tayo sa Kanya, o sa iba. Mga kapatid. Kasi ang isang paraan para po lumayas yung demonyo, ano gagawin natin? Simple lang, sumunod po tayo sa Panginoon. Pasakop tayo sa Diyos. Lalayon tayo ng masama, sabi ng Biblia. Amen? Eh tayo pong na kay Kristo na, naandyan po palagi. Yung alin? Yung tukso. Pilit at pilit na gagawin ng masama na tayo sirain, at wasakin. So ito po yung ating tatalakayin sa Pahayag 21:3 hanggang 4. Sabay-sabay nga po nating basahin ito. Sabi rito, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang tanong, nangyari na po ba yan? Ha? Nangyari na yan? Hindi pa. Hindi pa po. Yan po ay mangyayari pa lamang. Kasi pagka binasa nating mabuti, dito makakasama na ng Diyos o makakasama na ng tao ang Diyos. Dito sa ating binasa. Kasi ang linaw po, sabi dyan, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Ang akala natin, di ba, yung mga tao na naligtas ay doon sa langit. Hindi po. Dito po yan sa daigdig mangyayari. Ayan, babasahin po natin mabuti. Sabi, maninirahan siyang kasama nila. Kita niyo po, maninirahan na po ang Diyos. Kasama ng tao. Alam niyo po bakit? Kasi ang totoo naman po, noong pa man, ang tao at Diyos magkasama na. Bakit? Ay di po ba, nung nilikha ng Diyos yung daigdig, tapos nilagay ng Diyos yung tao sa Garden of Eden, naandun ang Panginoong Yahweh. Kasi ang gusto ng Diyos, makasama niya yung tao nga sa walang hanggan. Kaya nga nung nilikha niya yung tao, di ba, sabi niya, Eva, Adan, puniin ninyo ng inyong mga supling ang buong daigdig. Di pa sila nagkakasala nung pagpalain sila ng Diyos. So ang layunin ng Diyos, dumami yung mga tao na kasama ng tao ang Diyos. Nang mapayapa, masaya, hindi namamatay, hindi nagkakasakit, doon sa Garden of Eden. Kaya nga po nung magkasala yung tao, di ba? Hinahanap ng Panginoong Yahweh yung tao. Adan, nasan ka? Di ba? Tapos, yung tao naman, Lord, nandito po ako, nagtatago po ako. Bakit? Ba't ka nagtatago? Kinain mo ba yung bunga pinagbabawal ko? Opo nahihiya pati ako kasi hubad kami. Di ba? Nagkaroon na siya ng consciousness doon sa sa epekto ng pagkakasala. Nag-uusap yung tao at saka ang Diyos. Magkasama po ang tao at ang Diyos. Sa simula't simula pa
Nung magkasala na yung tao, anong ginawa ng Diyos? Di ba, pinaalis yung tao doon sa Garden of Eden. Tapos ang Diyos, nag-migrate na doon sa langit. Pero sa simula't simula, gusto ng Diyos na makasama ang tao sa walang hanggan. Gusto ng Diyos na makasama yung tao. Ito po. Tapos, nasira, di ba? Nasira. Kaya ang gusto ng Diyos, kahit nagkasala pa yung tao, lumayo pa yung tao, nagpakasama yung tao, gusto niya pa rin makasama yung tao. Kaya mapapansin nyo, ito yung wakas. Yung mangyayari sa wakas, makakasama na ng Diyos yung tao sa walang hanggan. Kasi yun yung original na plano ng Diyos. Kaya lang, yung sinasabi po rito, no, na maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Kita nyo? Makakapiling ng tao palagi ang Diyos. Bakit? Nung magkasala nga yung tao, naghiwalay yung Diyos at tao. Minsan, di napapansin niya ng mga di ba, ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, gustong-gusto ng Diyos na kapilingin yung tao. Kaya nga niya tayo nilikha eh. Yung tao nga lang talagang lumalayo sa Diyos. Binigyan na nga ng instruction. Adan nasabi ko sa iyo, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. At alam nyo po ang ibig sabihin nun, kamatayan na yon, pagkahiwalay sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng kamatayan. Yung pagkahiwalay sa Diyos sa walang hanggan. Kaya yung taong makasalanan ay hiwalay sa Diyos. At mahiwalay sa Diyos sa walang hanggan. Para lang mabalik yon, kailangan yung tao ay magbalik loob sa ating Panginoong Hesukristo. At sumunod sa ating Panginoong Yesus. Dito pa lang po tayo mga kapatid. Nako, baka hindi natin matapos. Sige. Tapos ang sabi pa, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Piruin mo yun. Aba, hindi naman yung literal na iisa-isahin tayo ni Lord. Ay, Cora, kawawa ka naman. Mabuti na lang na andito ka na, kasama na kita. Hindi po ganon. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ito po ibig sabihin nun. Sabi, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan. Kasi pag may namatay, ano nangyayari? Di malagulgul tayo, iyak tayo ng iyak. Tapos namimiss natin yung mga natin, nalulungkot tayo pagka tayo ay naaalala natin sila. Di ba yung ganon? Tapos ang sabi pagsusundan, dalamhati. Kita nyo na? Sabing ganon, pagtangis at paghihirap. Sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So babaguhin talaga na ng Diyos yung lahat sa walang hanggan. Hindi na tayo makakaranas doon, na lagi ka na lang, Lord, wala na naman akong pambayad ng ilaw. Tulungan mo ako. Di ba? Eto na naman, Lord. Si Judith. Si Judith po. Eto na naman. Di ba ang dami nating mga yung dalamhati, mga paghihirap, mga kalungkutan sa buhay na ito. Ang dami. Tapos tumatangis tayo. Alam nyo, natural po. Kasi naandito pa tayo. Wala pa tayo dun sa walang hanggan. Pero malinaw po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ng salita ng Diyos, na pagdating sa walang hanggan, ito po, yung larawan. Ito pa lang yung silip, doon sa magiging
ano natin, kalalagayan natin sa walang hanggan. Pero kailangan natin, mga kapatid, na bilang mga nakay Kristo na, nakipag-isa na sa Kanya, kinakailangang unawain natin kung ano po yung sinasabi at tinuturo ng salita ng Diyos pagdating po sa walang hanggan. Kaya ito po yung tatalakayin natin. Sabi nga po rito, natitimbang ang halaga ng bawat pagpapakasakit, pagpupunyagi at pagsisikap sa nagiging bunga nito sa dakong wakas. Hindi sa simula o sa gitna kaya, kundi sa kung ano ang itsura ng wakas. At dito sa mga talatang ito, sa pahayag, ay binibigyan silip ang sinumang nais na manampalataya sa kung ano ang kawakasan ng lahat ng ating mga pagsunod at pagpaparaya sa buhay. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata ay sapat na mithiin sa mga nangangarap ng buhay na walang hanggan. Ay alam niyo po, dapat ito ang pangarap natin. Yung pinakamabuting pangarap, pinakamataas na pangarap, yung makasama tayo ng Diyos sa walang hanggan. Tayo po, ang dami pa naman pangarap. Diba? Merong nangangarap na mapunta sa ibang bansa. Diba? Merong ganon. Hindi naman masama yun. Siguruhin nyo lang na kalooban ni Lord. Dahil hindi po lahat ng nagpupunta sa ibang bansa, ay natupad yung pangarap. Meron nga nangangalakal dun eh. Tama, hindi? Hindi, totoo po mga kapatid. Kaya nga dapat ipinapanalangin natin yung lahat na yan. Kaya sabi doon, di ba ni James, kayong mga nagsasabi na bukas, ay pupunta kami sa ganitong lugar at kami maghahanap buhay, kikita ng ganito, ganire. Hangal, sabing ganun. Hindi nyo nga alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Dapat sabihin natin, kung loloobin ni Lord ng Panginoon, kami ay bukas ay pupunta sa ganito, ganire. Kaya pinapanalangin, Lord, kung kalooban mo, Panginoon, naway itulot mo. Ako po'y makarating sa ganito, sa ganire. Dahil hindi nga natin alam kung ano po yung pwedeng mangyari sa atin. Hindi po masamang mangarap, libre po yun. May nangangarap na gusto sumikat. Kaya ang ginagawa ng iba. Di ba? Nagti-TikTok. At marami pa. May nangangarap na gustong makapunta sa ganito, ganito, at kung ano-ano. Hindi po naman masama yun eh. Pero ang pinakadapat pangarapin natin. Opo mga kapatid, ito po pinakamahalaga. Kasi kahit lahat ng bagay ng pangarap mo, marating mo. Tapos pagdating dito sa kabilang buhay, hindi mo narating. Ang saklap. Napakasaklap pagka ganun. Sa walang hanggan, iba ang ating magiging kalagayan kung iahambing sa ating ngayon at kasalukuyan. Binibigyan tayo ng larawan at sapat na pangitay ng Biblia upang pangarapin ito at ipamuhay. So susuriin po natin ito mga kapatid. Sabi diyan, ano nga po ba yung itinuturo ng Biblia tungkol sa walang hanggan? Bibilisan natin, Unang-una po, sabi diyan, iba-ibang lupon ng mga tao ang mabubuhay sa walang hanggan. Iba-ibang lupon ng mga tao ang mabubuhay sa walang hanggan. Kumbaga, iba-ibang grupo. Hindi po lahat ng lupon o grupo o lahat ng tao, ay mapupunta nga doon sa tinatawag na walang hanggan na kapiling ang Diyos. Iba-iba pong lupon yan na sila po ay mapupunta sa walang hanggan. Kasi magkakaiba rin po yung tinatawag na walang hanggan. Merong walang hanggan sa piling ng Diyos, meron pong walang hanggan na hiwalay sa piling ng Diyos. Kaya may mga lupon po na mapupunta po dyan. At ito po yung ating tatalakayin. Ang tao ay nilikha na kalarawan ng Diyos. Siya, katulad ni Yahweh at ng iba pang mga Elohim o ng mga anghel. Kasi po pag sinabing Elohim, mga anghel po yan.
mga anghel, ay may buhay na walang hanggan. Lahat ng mga taong nilikha ay mabubuhay sa walang hanggan. Ang pinag-uusapan lamang ay kung saan nila ito gugugulin, saan ang kahahantungan ng bawat isa sa walang hanggan. So may 3 lupon po ng mga tao ang matutukoy na mabubuhay sa walang hanggan. Sino-sino po sila? Number 1, mga taong maghahari kasama ng Panginoong Yesus. Number 2, mga taong paghaharian. At number 3, mga taong maihiwalay at parurusahan sa walang hanggan. Yan po yung 3 lupon. Na sabi nga po dyan, ay mabubuhay sa walang hanggan. So unahin natin yung mga taong maghahari kasama ng Panginoong Yesus. Ano po sabi ng Biblia? Kita niyo po, sabi rito, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ring gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Parang outside na si Jesus dito. Parang outsider na siya kasi kumakatok uli siya eh. Di ba? Makikipagkasundo uli siya. Kaya sabi po ng Panginoon, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Sabi pong ganon. So ibig sabihin, yung maghahari na kasama ng Panginoong Yesus. Yung unang lupon na makakarating doon sa tinatawag na walang hanggan. Yung mga tao pong ito, bakit binabanggit to? Sabing ganyan, sino yung mga taong yan na sabi ng Panginoon, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon sa katabi ng aking amang sa kanyang trono. Alam niyo po, ang Panginoong Yesus, di ba, ang Ama, ang Anak, naandun sa langit. Di ba? Naghahari po sila doon. Saan? Di ba? Doon sa mga anghel. At kasama na rin, yung mga namatay ng naligtas. Tanong, ang Panginoon ba naghahari na dito sa lupa? Hindi pa. Hindi pa. Pero saan lang siya naghahari dito? Sa mga church. Sa mga mananampalataya. Pero hindi sa lahat ng tao. Dahil kung ang Panginoon naghahari na dito sa lupa, abay dapat wala nang ganito, wala nang ganito, wala nang ganyan. Kaya nga doon sa di ba, doon sa Lord's Prayer, at maghari ka nawa dito sa lupa, gaya ng nasa langit. Ay sino lang yon? Yung mga pinaghaharian ng mga mananampalataya. Mga kapatid. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, yung mga tao po, yung unang lupon na maghahari, yung mga taong maghaharing kasama ng Panginoon. At sino yan? Alam niyo pong ibig sabihin niyan, yung bakit nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Alam niyo po, yan po yung mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Kasi noon po, itong ginagamit ng Panginoong Jesus na to na sinasabi niya, sa panahong iyon, alam niyo po, pagka yung magkaaway yung dalawang tao magkaaway. Halimbawa, magkapit-bahay, magkaaway. Magkapit-bahay. Alam niyo po, ang gagawin halimbawa ng isa, gusto niya makipagkasundo. Magdadala siya ng mga pagkain doon sa kaaway niya. Kakatok siyang gano'n, tok, 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 tok. Sasabihin niyang gano'n,
Andre, ay, Andy, ano sasabihin na, Andy, pagbuksan mo ko, ano, may dala akong pagkain. Ano po, alam po ang tawag doon, sula. Yung sula, ano po, sa salitang Hebreo, ano po, yung, kasi siya ay makikipag, kasundo. Tapos, pagka pinapasok ngayon yon, yung po kanyang kaaway, magkasama silang kakain. Kahit hindi sila nagpahihingian ng pagpapatawad, yon, automatic na nun, na sila ay nagkakais na kasi pinapasok niya. Ano po, yung kanyang kaaway. Yun po yung niyan, picture niyan. Pagka atin pong inanong mabuti, inaral. Ang Panginoon po at saka yung tao, magkaaway po eh. Bakit? Yung tao ay nagkasala sa Diyos. Pero ang Panginoon, di ba, nakikipagkasundo siya. Siya pa yung nakipagkasundo. Ay ganun katindi ang Panginoon, di ba? Hindi tayo. Kaya di ba, ang ginawa ng Diyos, naparito ang Panginoong Yesus, ni-reach out niya yung mga tao. Kaya sabi ng Panginoon, magbalik loob na kayo sa akin. Sumampalataya kayo, magsisi kayo, magkasundo na tayo. Yun po yung ibig sabihin nun, mga kapatid. O kaya pagka ikaw, nakipag-isa sa Kanya, di sino yung tinutukoy niya, nauupo, di yung mga taong nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ano pa po? Ang haba nito. Sabi diyan, mga taong maghahari kasama niya. Anong sabi ng salita ng Diyos? Basahin po natin to. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Totoong ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. O, kita nyo? Maghahari po daw tayo kasama ng Panginoong Hesus? Ha? Pero yung mga nagtitiis. Yung nagtitiis. Tayo ba nakakaranas ng mga tiisin? Ang dami. Alam nyo yung pagdalo sa gawain, di ba? Sakripisyo yan eh. Sakripisyo yan eh. Kasi di ba, mga busy tayo, dami nating ginagawa, gusto mong ganito, ganyan, pero dahil sa Panginoon, ginagawa mo. Di ba? Ay mas mahirap pag tayo marami na tayong iba't ibang tiisin pa sa buhay. Pero ang sabi ng ating Panginoon, kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, mas mabuti na yung nagtitiis tayo ng hirap kasama si Lord. Diba? Meron kang pinagsusumbungan, Lord. Diba? Ang hirap pa naman pagka wala minsang anong tawag doon? Oo, diba? Kung ano-ano naiisip natin. Yung ibang bigla na lang tumatalon. Diba? May mga ganun. Tapos yung iba titingin sa puno. May mga ganun eh. Pag kami pinagdadaanan, magtatali ng lubid, magkakabit lang ng duyan. Para magkano. Kayo naman ba nakagad na iniisip nyo. Gusto niya lang i-comfort yung sarili niya dahil nagtitiis nga siya. Kabit siya ng doon ng duyan. Sa mga taong maghahari na kasama niya, ang makakasama at makakarating doon sa walang hanggang buhay. Ano pa po? Ang sabi diyan, mga taong maghaharing kasama niya, alam niyo po, hula po ni Daniel na isang araw, dadating po yun,
na yung mga taong nanampalataya, nakipag-isa at sumunod sa ating Panginoong Yesus ay maghahari talaga na kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Si Daniel po nagsabi niyan, tingnan niyo po sa dilaw, ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Kita niyo? So, ibig sabihin, yung mga mananampalataya, lalo na pagka, diba, yung tayo na resurrect na, yung makakasama doon sa tinatawag na unang pagkabuhay na maguli. Diba, mangyayari yun pag dumating si Lord? Yung mga patay, unang bubuhayin, babaguhin yung katawan. Tayo naman buhay, ay babaguhin ng Panginoon at sama-sama nating sasalubungin sa papawili ng Panginoon. Yun po yung makakasama ng Panginoon sa paghahari niya at maghaharing kasama ng ating Panginoong Yesus. Sige po, pag nagbasa tayo ng Biblia, di ba may tinatawag na 1,000 taon na maghahari ang Panginoong Yesus? Di ba? Mababasa natin yun sa Revelation 20 hanggang 21 o hanggang 22. Yung maghahari ang Panginoon ng 1,000 taon kasama yung mga mananampalataya. Sila yung makakasama dun sa buhay na walang hanggan. Yung unang lupon. Kaya sabi po ni Daniel, ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Bakit po? Sa loob ng 1,000 taon, dadami uli yung tao. Tingnan niyo po pagdating po, nung rapture, nung pagdumating po ang Panginoong Yesus, tapos kukunin niya na yung mga mananampalataya, bubuhayin yung mga namatay, nananalig kay Kristo, babaguhin yung kanilang mga katawan, magiging katawan katulad ng katawan ng ating Panginoong Yesus, tayo naman mga buhay ay babaguhin din. Ang magiging katawan din natin ay katulad ng katawan ng ating Panginoong Yesus nang siya'y muling nabuhay. Pagkatapos ng rapture, dadating yung puot ng Diyos. Parurusahan niya yung lahat ng mga naiwan. Pero meron pa ring maliligtas. Meron pa ring maliligtas. Actually, meron ngang iaano ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yesus, yung itatago na kung saan, yung pagsisimula naman yung magpaparami doon sa tinatawag na 1,000 taon. Kaya dadami uli yung tao. Dadami uli. Biruin mo, ilang henerasyon yun? 1,000 taon. Tapos, yung mga mananampalataya, pag dumating ang Panginoong Yesus, di ba? Pag dumating ang Panginoong Yesus, kukunin niya na tayo. Bubuhayin niya yung mga namatay. Tapos, babagsak yung puot ng Diyos. Wala na yung mga mananampalataya. Sabihin, Pastor, tinatakot nyo yata kami. Ay, magbasa po tayo ng Biblia. Kaya nga po natin inaaral itong mga ito. Ang actually, maano po yan, mahaba po yung salitang yan pag inaral po natin. Kasi may binabanggit ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang. Biruin nyo, maghahari yung mga hinirang ng Diyos, yung mga mananampalataya. Saan? Sa mga kaharian. Dadami uli kasi yung tao. Tapos paghaharian ng Panginoong Yesus, kasama yung mananampalataya. O sa palagay ninyo, anong gagawin natin doon? Di ba, pag naando na tayo, kung tayo nagtapat, sumunod sa Kanya, pagdating doon, sa walang hanggan, pag naghahari ang Panginoon, halimbawa si Brother Arnel, naando na. Halimbawa, anong gagawin ni Brother Arnel doon? Siyempre, may yan. Meron siyang mga tungkulin. Mga kapatid. Kaya pagkalimbawa, wala kang ginagawa rito. Gusto mong mapunta sa buhay na walang hanggan, tapos yung mga ginagawa mo, hindi naman pang walang hanggan. Paano ka mapupunta doon? Sige nga. Tama ba yung sinasabi ko? Sabi nga ng salita, isaisip nyo yung mga bagay na panglangit, yung pang walang hanggan. Tapos yung mga isinasaisip mo dito, puro pansanlibutan. O paano ka mapupunta sa walang hanggan pagka ganun?
Sige nga, mga kapatid. Kaya maghahari po, no? Yung ang Panginoon kasama yung mananampalataya. Ito yung unang lupon na makakarating sa walang hanggan, mga kapatid. Amen? Naku, parang natatakot yata kayo, ah. Hindi po, dapat nga iniintay natin yan, eh. Alam niyo po ba na yan nga yung inaasahan ng mananampalataya? Kaya sabing gano'n, kaya nga, magpalakasan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ano pa, sis? Ano sabi diyan? Ang mga tao ay nilikha na kalarawan ng Diyos. Number 2, yung mga taong paghaharian. So, ibig sabihin, di ba, ang Panginoong Yesus, yung makakarating sa walang hanggan, ay yung mga maghaharing kasama ng Panginoong Yesus. Ano pa po? Yung mga taong paghaharian. So may mga taong paghaharian, 'di ba? Nabasa nga natin kanina. Sila ay maghahari magpakailanman, yung mga mananampalataya kasama ang Panginoon, maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. Papa, napakaganda naman ng mga natin, magiging natin sa walang hanggan. Pero mo maglilingkod yung mga kaharian, at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. Uy, ang tindi. Nakaka-excite yan, di ba? Ano kaya magiging posisyon natin doon, pagdating sa walang hanggan? Siyempre, halimbawa, milyon yung tao, dito nga, dito na lang sa Pilipinas. Kung halimbawa, di ba? Tapos andito yung part 2 nung yung taong dumami na uli yung tao. Tapos yung mga mananampalataya, paghaharian yon. Sasabihin siguro ni Lord, Perdi, doon ka sa Pilipinas, Pilipino ka naman eh. Hindi. Hinaano ko lang, ini-exaggerate ko lang. Ano po? Pero pwedeng ganon. O ikaw, nung nasa lupa ka, pangalan mo? Dave. Nung nasa lupa ka, wala kang ginawa, kundi magsaya lang doon sa fellowship, tanod ka na lang. Gusto mo lang matin-atin doon, pasensya ka. Tanod na lang ikaw. Sabi nga, di ba? Alalay ka na lang ni pastor, ikaw ang niya. Joke lang, di ba? So yun po yung mga taong paghaharian. Meron po, ano pa po yung susunod? Sabi diyan, makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Kasi nga po, di ba? Yung mga tao, yung mga tao na naligtas ay paghaharian ng Panginoong Yesus kasama yung mga mananampalataya. At yung pangako, biruin mo yun, wala na talaga, yung mga nararanasan natin dito sa lupa. Alam nyo, minsan tayo sa sobra nating pagkabisi, di ba? Itong mga sinasabi ng salita ng Diyos, minsan hindi natin na-appreciate. Pero pagka tayo inuunawa natin yung pong salita ng Diyos, ay nako, yung pag-asa mo, lalaki ng lalaki, titibay ng titibay. Amen! Kasi dito po yung pangako ng Diyos, sabing ganyan, hindi na natin mararanasan yung mga nararanasan natin dito. Diba, sabi mawawala na yung kamatayan, wala na yung sakit, wala na yung hirap, wala na yung kirot, wala na. Kasi papahiri na ni Lord yung ating mga luha. Hindi na natin mararanasan yun lahat. Dito lang talaga. Pero pagdating sa walang hanggan, mga kapatid, wala na pong lahat yun. Kaya ako, nagpupursige akong mag-serve kay Lord. Kasi meron akong ang tawag doon? Goal, yun. Galing nyo. Sarap nyo turuan. Di ba?
Ay, hindi. Mamaya mababasa po natin yun. Kaya nga sabi ni Lord, look unto Jesus. Di ba? Tumingin lagi tayo sa Panginoon. Ibig sabihin nun, panghawakan natin yung salita ng Diyos, yung mga pangako niya. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi, mangyayari lahat yun. Tapat ang nangako, ang Diyos. Tayo minsan pag nangako, sige, ngayon pupunta ako. Tapos bigla magte-text, sorry pastor, hindi ako makakapunta. Nagbabago bigla. Ganun yung tao. Pero ang Diyos, pag sinabi niya, gagawin niya at gagawin niya yun. Hindi pwede, di maaring hindi, mga kapatid. Ano pa po? Sabi diyan, Pangatlo, ito yung matindi, yung isang lupon na kung saan yung lupon ng mga tao na mahihiwalay sa Diyos sa walang hanggan. Sabi diyan, mga taong mahihiwalay at parurusahan sa walang hanggan. Anong sabi ng Biblia? Mga taong mahihiwalay at parurusahan. Sabi rito, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Kita nyo ha? Alam niyo po ang tawag dito? Judgment. Yung final judgment. Sabi niya, nakita kong nakatayo sa harap ng trono, ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Biruin niyo yun? Yung palang kaparusahan, mga kapatid, dun sa mga hindi naligtas, ay nakabatay sa kanilang mga ginawa. Kaya sabi ng Biblia, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon, niluwa din ang kamatayan, ang daigdig ng mga patay, ang mga nakalagak sa kanila, hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Ano yung unang kamatayan? Ba't sinabing pangalawang kamatayan? May unang kamatayan. Ano yung unang kamatayan? Physical. Lahat tayo mamamatay physically. Maliban lang pag dumating ang Panginoong Yesus, buhay pa tayo. Yan po yung mangyayari, mga kapatid. Kaya dapat, alam niyo po, para hindi natin maranasan yung tinatawag na kamatayang walang hanggan, kailangan maipanganak tayo ng 2 beses. Pag pinanganak ka ng 2 beses, mamamatay ka lang ng 1 beses. Pag pinanganak ka ng 1 beses, mamamatay ka ng 2 beses. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Ay, ganito po. Pagka ipinanganak physically, spiritually, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Pagka pinanganak ka lang ng physical, hindi ka pinanganak sa spiritual, alam niyo po, mararanasan, mamamatay ka na physical, mamamatay ka pa sa walang hanggan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, malibang ang tayo ipanganak na muli sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Sino yung makakapasok ka ng langit? Di yung ipinanganak na muli. Yung pinanganak ng 2 beses. Ipinanganak sa physical at pinanganak sa spiritual. Paano po yun, Pastor? Simple lang. Magsisi tayo at magbalik loob sa Panginoon. Kaya lahat ng tumanggap sa Kanya at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Naging anak na ba tayo ng Diyos? Bakit? Kasi yung una, di anak ng Diyos yung tao. Nagkasala yung tao, di ba? Naputol yung relasyon ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang gusto uli ng Panginoon, makabalik tayo. Maipanganak tayong muli.
Kaya lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binibigyan niya na ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Eh di na ipapanak ka ng 2 beses. Mga kapatid, simple lang yun. Pero alam niyo po, yung tao talaga, pag naboborn again o yung naipapanganak na muli sa Espiritu, nakakabalik siya sa Panginoon. Ito po yung lupon, itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Nakakatakot. Pero alam niyo po, final judgment po ito Kasama po dito yung mga nag-backslide, kasama po dyan. Yung mga masasama, yung mga tumalikod sa Diyos, yung hindi kinilala ang Diyos, pero inyo, hinatulan po sila ayon doon sa kanilang ginawa. Alam niyo po yung lake of fire? Ano yun? Hindi yun yung parang, yung parang naglilagablab na mga apoy na kung saan itatapon doon yung mga masasama. Hindi po yun. Alam niyo doon, may mga yun. Mga compartment. Alam niyo kung bakit? Kasi hatulan yung tao ayon sa kanilang mga ginawa. Itong taong to, itong kasalanan, sa first degree lang yan. First degree. Lagay yan dun. Itong isang to, sa second degree yan. Lagay yan dun. Napakaraming tao nun, di ba? Tataka ka. Napakalawak pala ng lake of fire. Asan po yung lake of fire? Baka maaaring nasa kailaliman ng lupa. Nagkakasya po ba lahat ng tao doon masasama? Napakarami, bilyon. Yes. Alin po ba mas malaki? Lupa o dagat? Nasa ilalim ng lupa. Sabi na, hindi yung dagat. Mas malaki ang lupa. Dahil yung dagat nakapatong sa lupa. Meron pa tayong Science. Oo nga, pastor, Yung iba, ngayon nyo lang nalaman yun. Ano pa, mga kapatid? Sabi diyan, mga taong mahiwalay, paparusahan, ito, ang diablong nandaya sa kanila, itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Pero inyo, mga kapatid, magpakailanman. Di ka nagbabago. Pastor, kanta yata yun Magpakailanman, di nagbabago. Kaya dapat, habang may pagkakataon pa, magbago na tayo, magbalik loob na tayo, sumunod na tayo, maglingkod na tayo, mamuhay na tayo para kay Kristo. Amen? Kasi merong magpakailanman na buhay na walang hanggan at merong magpakailanman na buhay na walang hanggan na hiwalay sa Diyos. Ang masaklap nito, araw at gabi. Pero yun mo yun? Samantalang dapat habang buhay tayo, may pagkakataon tayo, may chance pa tayo. Tandaan natin, ang impyerno po, wala pong exit yan. Puro entrance. Opo. Wala pong exit dyan. Kasi bakit? Eternal siya . Pero yung heaven, may entrance. Sino? Jesus, ang Panginoong Yesus lang. Ang Panginoong Yesus lang ang daan
sa walang hanggan. Amen? Yes, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lang ang ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao. Wala nang iba. Anong gagawin natin ngayon? Habang tayo naririto, taas natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag tayong mahiya. Sabihin yung totoo. Huwag tayong mabahagang buntot. Magsalita tayo ng katotohanan. Kahit na tayo ibas, kahit na tayo usigin. Naalala ko na naman si Alvin. Hindi si Alvin Si Alvin Aragon, di ba? Na kung ano-ano pinagsasabi sa kanya ngayon. Pero totoo po yung sinasabi ni Alvin Aragon. Totoo po lang. Tingnan niyo po. Pag sinabi ko mga kapatid, na yung mga bakla at tomboy ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Ginajudge ko ba siya? Hindi. Kasi yun sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, sabi po ni Apostol Pablo, hindi nyo ba alam na mga makasalanan ay walang walang puwang sa kaharian ng Diyos? Ito ang sinasabi ko siya. Sabing ganon, ang mga nakikiapid, nangangalunya, ang mga nakipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, sabing ganon, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sino nag-condemn? Ang Diyos. Hindi tayo. Kasi hinatulan ng maparusahan yung namumuhay sa kasalanan. Ganun lang po kasimple yun. Tapos, di ba, pinagtatanggol ng marami. Pero ang linaw naman yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Tandaan nyo, ang Panginoong Yesus, masakit magsalita. Tingnan nyo po, pag siya'y nagre-rebuke. Mga ulupong, mga mapakiapid, sasabihin niya gano'n. Nababasa ba natin yun sa Biblia? Gano'n siya magsalita. Pagka yung kausap niya, ay kinakailangan niyang sabihan ng gano'n. Pero hindi lahat ng pagkakataon. Mga mangangalunya. Di ba? Gano'n siya pag nagsalita. Mga hangal. Mapagkunwari. Ganun magsalita ang Panginoong Yesus. Yun lang talagang hindi sumusunod sa Panginoon ang hindi makakaunawa doon sa sinasabi ng mga nagsasalita ng katotohanan. Pero ang linaw po na itinuturo ng Biblia na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang gumagawa nun. Mga kapatid. Masakit man, pero yun ay totoo. Kaya kahit, kita nyo, di ba nagagalit ang Panginoon? Pag nagsasalita ang Panginoong Yesus tungkol sa katotohanan, maraming nagagalit. Halimbawa, nagsasalita ako ngayon. Tapos, hindi talaga kayo sumusunod sa Panginoon. May magagalit sa inyo. Kasi lalabanan nyo yung sinasabi ko. Kasi hindi nyo pinapaniwalaan. Pero yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ay, pastor, dapat, yung nandun yung love natin, hindi natin inaan. Naku, ang love, mga kapatid, pag pinag-usapan natin, hindi natutuwa sa masama, sabi ng salita ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama, ngunit nalulugod sa mabuti. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Pag hindi natin naintindihan mabuti yung salita ng Diyos, mag-iiba yung ating pangunawa. Pero mo, ito-tolerate mo yung masama. Mga kapatid, ay masama nga. Ang masama sa Diyos dapat masama sa atin. Ang mabuti sa Diyos dapat mabuti rin sa atin.
Ang kasalanan sa Diyos dapat kasalanan din sa atin. Ang katwiran sa Diyos dapat katwiran din sa atin. Ganun po yun. Pero pagka halimbawa, parehas lang na inaano mo yon, iyong ginagawa, ay, mga kapatid, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi pwede yung ganun. Amen? O, tumahimik na kayo, ano? Amen? Nagagalit na kayo sa akin, ha? Hindi rin po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Ano pa po mga kapatid? Ay, sige, ano yun na natin? Malapit na pala. O sige, bilisan natin. Yung huli, ano po, ang kahinatnan sa walang hanggan ay nakasalalay sa kung paano tayo namumuhay sa kasalukuyan. Yes. Ano sabi dyan? Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng grace o kagandahang loob ng Diyos. Ito po ay biyaya, libre na nakakamtan sapagkat binayaran ng Panginoong Yesus ng kanyang binuwis ang kanyang buhay at dugo para sa lahat. Ang gantimpala sa kabilang banda ay bunga ng ating mga gawa. Gagantimpalaan po ba tayo ayon sa ating mga ginawa? Kaya kinakailangan, inaasahan ng Diyos na tayo gumagawa sa buhay na ito. Yung ligtas na dapat sumusunod, naglilingkod. Gumagawa tayo, no? Habang tayo nandito, kaya sabi diyan, ito ay nakalaan para sa bawat katawagang subalit maaring maiwala dahil sa katigasan o katamaran. Meron pa naman sa Biblia, sabi ng Panginoon niya, lumayo ka sa akin, ikaw na masamang lingkod at tamad. Piruhin mo yun? Ayaw ng Panginoon na tamad. Sabi dyan, ito po ang tinutukoy ng mga apostol sa kanilang magpagtuturo. Kaya gagantimpalaan yung mga naligtas. Kung paanong doon sa ating mga natalakay nung una, ay parurusahan yung hindi. Ano sabi dyan? Huhukuman at gagantimpalaan, sabi ni Paul, malakas nga ang loob nating iwanan ng katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Sabing ganun. Sabi diyan, kaya naman ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat na tayo ihaharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabuhay pa sa daigdig na ito. Baka sabihin nyo, Pastor, ba't may gawang mabuti dyan o masama? Ay, hindi po yan yung, siyempre, ang inaasahan sa atin ng Panginoon, hindi tayo gumagawa ng masama. Hindi po yun ang tinutukoy dyan. Ang tinutukoy lang po dyan ni Apostol Pablo, kung naging karapat-dapat ba o hindi, yung ating mga ginawa, gagantimpalaan tayo, ng ating Panginoon. Yun yung sabi ng salita ng Diyos. Ang hirap naman pagdating natin doon sa langit. May gantimpala yung iba wala. Kasi sabihin niya naman, ay Pastor, di baling walang gantimpala, basta nasa langit. Ayun yung mahirap na mentality, pag dito ka sa lupa. Ay, basta ligtas na ako. Yun yung danger. Madadaya tayo ng masama. Ligtas ka na naman. Huwag mo nang gawin yan. Huwag mo nang gawin to. Yung pala, dinadaya na tayo. Ano yung susunod? Ayan, bilisan natin. Sabi rito, yung saligan ng gantimpala, may magtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, mahalagang bato. Mayroon mang gumagamit ng kahoy, damo, dayami, makikilauri ng mga gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Sabing gano'n, Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan
sa apoy. Biruin niyo? Kaya lagi sinasabi na, basta pastor, naligtas lang, sasabihin ganon. Hindi po mga kapatid. Kaya yung iba, marami pong Christian, tamad. Walang ginagawa. Ayaw gumawa. Ayaw mag-serve. Ang daming ganon. Ano? Tapos, dahil ganun yung kanyang hindi niya alam, nagko-compromise na siya. Nagko-compromise na siya. Kasi nasa isip niya, basta ma-attend naman ako, dumadalo naman ako, simba naman ako. Di ba? Tapos pagka wala na sa church, tingnan niyo po mga kapatid, minsan kung ano-ano na pinaggagawa. Yun ang delikado. May posibilidad pa nga, mag-backslide yung mga ganun eh. Pagka hindi nila inuunawa yung paglilingkod na kinakailangan sa ating Panginoon. Ano susunod? Hindi na natin mabuti. Kita niyo po si Apostol Pablo. Kahit apostol na siya, nagsisikap pa rin siya. Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Lahat ng manglalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya kita niyo po yung mga manlalaro, para lang sila manalo, anong ginagawa nila? Dinidisiplina nila yung kanilang sarili. Ano yung sagot mo? Pag nandaya ka, ano mangyayari sa'yo? Disqualified. Tanggal ka saan? Tanggal ka. Malabo ka ng magkamit ng gantimpala. Kaya kailangan natin disiplinahin yung ating sarili. Mga kapatid, kahit si Apostol Pablo sinasabi niya yun, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Yung shadow boxing. Wala naman siya sinusuntok. Diba? Sinisiguro niya yung lahat ng kanyang galaw ay merong kahihinatnan. Hindi mawawala ng kabuluhan. Paano kung yung mga ginagawa natin dito? Yari lang sa sa pawid. Katulad ng binasa natin kanina. Sa damo. Diba, ang sandigan lang natin, ganon. Hindi yung ginto, pilak, mamahaling bato. Kaya sabi niya, subalit, sinasanay ko at sinusupi lang aking katawan. Upang sa gayoy, hindi ako maalis. Pwede bang maalis? Kita nyo na? Pwede pang maalis. Tayo saan? Sa palaruan. Pwede pang maalis. Kaya ang ginagawa ni Apostol Pablo, nagsisikap siya. Dinidisiplina niya yung kanyang sarili. Tayo po bilang mananampalataya, dapat ganun din tayo. Magsikap tayo. Disiplinahin yung ating mga sarili. Mga kapatid. Amen? Importante po yun. Paano natin didisiplinahin din sarili? Mga kapatid, hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka nananalangin. Balik ta rin natin. Magbasa ka. Manalangin ka, dumalo ka sa mga gawain, i-involve mo yung sarili mo. Ganun po yung mga yung gustong yung mga manlalarong gustong magkamit ng gantimpala, dinidisiplina nila yung kanilang mga sarili. Pinapractice nila, mga kapatid. Dapat ganun din po tayo. Kaya pagka may sinasabi ang Panginoon sa atin, sikapin po nating gawin. Naway wag naman po mangyari, mga kapatid,
na dito tayo mapasama sa lupon na ito. Dapat doon sa lupong una. Amen? Doon sa maghahari, kasama tayo, at doon sa mga taong paghaharian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.